Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. May mga taong kaya nang lumimot sa nakaraan. Oras na harapin na ang kasalukuyan. May mga tao na takot harapin ang nakaraan dahil baka may magbukas na panibagong katanungan at agam-agam. Kaya mo bang harapin ang iyong nakaraan, kabarangay? Magandang umaga po sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon sa programang Radyo Nobela. 12 minutes after 9 on the clock. Kasama niyo po si Mama Ganda sa mga oras na ito upang kayo ay hatiran ng isang kwento ng ating kabarangay na kapupulutan natin ng aral. Dear Mama Ganda, ano ang kwentong Baguio mo? Ako nga po pala si Luke. Nagpunta kami ng Baguio ng karelasyon kong si Hana. Nakailang beses na naming pinlano ang magpunta ng Baguio pero laging hindi natutuloy dahil hindi tugma ang schedule naming dalawa. Kaya naman nung minsang nagbukas ang parehong bakanteng mga araw sa schedule namin, agad kaming nagpunta rito. Na-excite kaming pareho lalo na ako dahil yun pa lang ang unang tapak ko sa Baguio. Di na bago ang Baguio para kay Hana dahil matagal din siyang nanirahan doon nang nag-aral siya ng kolehiyo. Naalala ko nga, kakababa lang namin ng bus, sa mismong terminal ay nakaramdam na ako ng nginig. Di ko nga alam noon kung dahil ba yun sa temperatura ng lugar o dahil sa excitement. Nag-abang kami ng taxi noon pero wala kaming nakuha. Dahil lahat halos may laman na. Kaya naman nagsuggest si Hana na pahupain muna ang dami ng tao. Nagpunta muna kami sa isang sikat na 24/7 convenience store para makakain. Mas lalo pa nga akong nilamig noon dahil naka-aircon din ang store na yon. Natawa na lang sa akin si Hana dahil hindi ako sanay sa malalamig na lugar. Magandang umaga po mga kabarangay. Ako po si Luke at ito ang aking kwento. Oh! Kanina ka pa nanginginig. Baka mamaya isipin nila may trangkaso ka. Ang lamig kaya? Mas lalo na mamayang madaling araw. Good luck sa'yo. Sana nagbaon ka ng extra na kumot at makapal na medyas. Yung tuwalya na lang ang ipangkukumot ko. Sige, yung tuwalyang kakagamit ko after ko maligo ang ipangkumot mo. May ilang araw pa naman ako para masanay sa lamig dito. Ganyan din naman ako nung unang salta ko rito. Grabe, halos gusto ko nang tumira nun sa loob ng steamer ng siopaw. Ako nga gusto ko na lang pumatong sa bagong saing na kanin sa rice cooker eh. Ay, grabe, biglang nag-flashback sa akin lahat ng memories ko rito sa Baguio. Lahat? Kita mo? Marami ka palang memories dito tapos di ka man lang nagkwento sa akin dati. Ang tipid ng kwento mo pagdating dito sa Baguio. Alam mong super excited akong kilalanin tong lugar na to. Kasi marami akong gustong kalimutan dito, sa totoo lang. Tamad ka lang talagang magkwento. O ito na, magkukwento na. 4 years mahigit ako rito. Buong college life ko nandito ako. Malapit lang sa terminal na to yung university na pinasukan ko. Malapit din dito yung dorm ko. Okay. Ay, ang dami ko kasing maaalala eh. Lika, tingnan mo yun oh. Yung alin? Kita mo yung building na yon?
Yung nasa kaliwa ng parking lot? Oo, kita ko. Motel yon. Doon ako madalas nung first year college ako. Ah, Grabe, halos kamomol ko nun mga ipis at butiki. Tapos may mga maririnig ka pang tumatawa sa hallway. Tapos pag sisilip ka, wala namang tao. Ay, grabe yun. o teka, sinong kasama mong nagmomotel? Tsaka minor ka pa nun ah. Wala. Ako lang. 18 years old na ako nung nag-start ako mag-college, no? Kasi kapag inabutan ako ng curfew sa dorm, wala na akong ibang choice kundi magstay doon. Stricto kasi yung dorm ko eh. Paglampas alas 12 na ng hating gabi, di ka na pwedeng pumasok. Sana pala lumipat ka na lang kesa naman gumagastos ka pa sa motel. College ka nun. Malamang may mga pagkakataon talaga na aabutin ka na madaling araw sa labas para sa mga overnight o kung ano man. Yun na yung rule nun eh. Saka mahirap makahanap ng uupahan dito na malapit sa school tapos mura pa. Tiniis ko na lang yung 4 na taon ko doon. Pero sayang naman yung binayad mo sa motel. Nag-aaral ka pa lang nun eh. Kung pinagsama-sama mo yun, ganun din ang babayaran mo sa mas mahal na apartment. Tapos may freedom ka pa, di ba? Halos buong first sem lang naman yun nangyari eh. Kasi nung second sem na, may natutuluyan na ako kapag nasasarhan na ako sa dorm. Saan? Dun sa bahay ng ex ko. Ah. Baka gusto mong dagdagan yung kwento mo tungkol sa ex mo. Sure ka ba? Ex ko yun. Part siya ng buhay mo rito eh. Gusto kong malaman para mas makilala ko yung dating Hana. Si Stanley. Siya yung ex ko at first boyfriend ko. Taga rito lang din siya sa Baguio. Naging magkaklase kami nun sa isang minor subject kaya ako siya nakilala. Tapos ayun. Nagkagustuhan kami nung minsang nakasama ko siya sa isang overnight para sa isang presentation namin nun. Kayo pa rin ba? Syempre hindi na. Pinapatawa lang kita. Bigla kasing dumilim yung mukha mo nung nagkwento ko eh. Kasi kahit aminado naman akong marami kaming naging magandang memories na nabuo nun, nasapawan pa rin yung lahat ng pangit na nangyari eh. Anong pangit na nangyari? Basta, wag na lang natin pag-usapan. Mas marami pa akong pwedeng ikwento sa'yo tungkol dito sa Baguio. Wag lang memories sa ex ko. Magkwento ka na, please. Ayaw. Hana. Alam ko na, mag-strawberry taho tayo mamaya sa Burnham Park tapos mag-bike na rin tayo. Ay, sa change topic ah. Kasi wala naman ang dapat pang pag-usapan. Ay, okay. Nahirapan akong magpakwento kay Hana tungkol sa ex niya. Ilang beses kong sinubukang ibalik sa ex niya ang usapan namin pero magaling itong maglihis ng kwento. Nakulitan na nga ito at napiko na nang ilang beses akong magpakwento sa kanya. Sinara ko na lang ang bibig ko bago pa masira ang bakasyon namin. Naisip ko kung makakakuha ulit ako ng pagkakataon na makita siyang good mood na, saka ko nakukulitin ulit ang tungkol sa kanyang ex. Konti lang ang napuntahan namin nung araw na yon dahil nahirapan kaming makasakay at nadali pa kami ng traffic. Ang pinakahuli naming pinuntahan ay yung Mines View Park. Dapat nga sana yun ang una naming pupuntahan noon pero maraming taxi ang tumangging ihatid kami noon dahil traffic daw at mahirap daw ang pabalik. Kahit sa jeep noon, sobrang haba ng pila kaya naman nung medyo humupa na ang traffic papunta roon, saka kami naghanap ng taxi para makarating. Di nga lang masyadong nakaka-excite nung nakarating na kami dahil wala na kami halos makita. Sa sobrang dilim, umasa na lang kami sa kakaunting liwanag na dala ng mga ilaw na meron sa paligid. Uy, palamig na
na ng palamig ah. Mainit pa tong kamay ko. Gusto mo ihawak ko sa tenga mo? Seryoso ba yan? Laging mainit ang kamay ko kahit sobrang lamig ng panahon. Kaya nga pag nilalamig na ako, sa kamay ko ako umaasa. Lagi kong dinidikit sa tenga ko para mabawasan yung lamig na nafe-feel ko. Sige nga, lagay mo nga yung kamay mo sa tenga ko. Oh, Uy, wow, oo nga no. Ang init. ang cute mo! Ayan, nareheat na yung tenga ko. Tara, doon tayo sa may viewing deck. Gusto mo, kain muna tayo ng inihaw na puset? Sikat yun dito. Teka, kanina pa kasi tayo kain ng kain eh. Wala pang space yung tiyan ko. Ilakad-lakad muna natin to. O sige, doon tayo sa direksyon na yung lumakad. Safe naman doon. Eh gusto ko na makita yung observation deck eh. Marami pa namang ibang mapupuntahan dito sa Mines View. Ito naman oh. Alam mo namang sikat na sikat yung observation deck na yun. Dati kasi sa postcards o sa mga libro sa Filipino ko lang nakikita yun eh. Ngayon nandito na ako, kaya gusto kong makita. Wala ka na ring halos makikita kasi gabi na. Eh may mga konting ilaw naman daw dun sa deck, sabi nung taxi driver kanina. Ako, maniwala ka naman dun. Siyempre, maniniwala ako sa kanya kasi taga rito siya sa Baguio. At madalas siya naghahatid ng pasahero dito sa Mines View. Hay nako, pagsisisihan mo lang. Bakit ko pagsisisihan? Eh matagal ko na talagang gustong pumunta ron. Madilim nga. May ilaw naman nga daw. Bahala ka nga dyan. Oh, ba't bigla ka nagagalit dyan? Ang kulit mo kasi. Kanina ka pa. Ha? Mapilit ka kasing pumunta rito eh. Eh di ba dapat lang naman napuntahan natin to? Isa to sa mga sikat na tourist attraction dito sa Baguio eh. Tsaka alam mo namang gustong gusto kong makita to, di ba? Eh ako, natanong mo ba kung gusto kong pumunta rito? Ha? Ang labo. Di sana pala nung nasa bus pa lang tayo, kinontra mo na ako nung sabihin ko na gusto kong puntahan natin to. Paano ko gagawin yun? Eh grabe na yung excitement mo habang nagbabayad online sa hotel na binook mo. Eh kasi akala ko gusto mo rin na pumunta rito eh. Naging pangalawang tahanan mo na tong Baguio, di ba? Oo, pangalawang tahanan. Pero itong lugar na to yung unang dahilan kung bakit ako nasaktan. Lalo na dito. Dito mismo. Dito ako hiniwalayan ni Stanley. Ay, mahal mo pa rin ba siya? Siyempre, hindi na. Pero yung babalikan ko uli yung lugar kung saan niya tinapos lahat ng pinaghirapan naming itayo. Siyempre, nakakagalit. Nakakasakit. Naintindihan mo? Hindi. Kaya di na ako bumalik dito mula nung naghiwalay kami. Eh bakit sumama ka pa sa akin? Pwede namang sinabi mo na lang sa akin na ayaw mo pala talagang pumunta rito nung una pa lang. Kasi akala ko okay na ako. Akala ko di na ako galit. Pero may bubog pa rin. Oo. Sa tingin ko kailangan mo nang sanayin ulit yung sistema mo sa lugar na to. Sanayin sa sakit hanggang sa mamanhid ka na. Tapos di mo na mararamdaman yung galit. Parang ang labo naman yan. Alam mo, may proseso ako noon para makamove on sa mga galit ko. Pinupuntahan ko yung mga lugar na nakasama ko yung mga taong naging parte ng buhay ko na nakagawa ng mali sa akin. Tapos, inaalala ko yung mga magagandang nangyari dun para mawala yung galit ko dun sa tao. Inaalala ko kung bakit minsan, hinayaan ko silang pumasok sa buhay ko. Na minsan, kahit na nagkaroon kami ng di pagkakaunawaan o away, naging masaya naman ako sa kanila. Sa tingin mo makakatulong yun sa akin para mawala yung galit ko? Nakatulong sa akin. Pwede nating subukan sa'yo. Natatakot ako eh. Nandito ako. Hindi mo kailangan matakot. Pumayag si Hana na subukan ito ang proseso ko para mabitawan ang galit niya. Natuwa ako kasi handa siyang baguhin yung negative na nararamdaman niya. Sa totoo lang, nakaramdam ako noon ng sakit kasi parang feeling ko mahal pa rin niya yung ex niya. Pero nung nagkwento na siya sa mga nangyari, naintindihan ko po yung galit. Na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin niya. Dahil nasugatan po ang pride niya. Kaya nga buong puso ko siyang tinulungan noon para yung galit na natitirang koneksyon nila ng ex niya mawala na. Binura ko muna yung mga lugar na pangarap kong puntahan noon sa Baguio para magbigay daan sa mga lugar na pinuntahan nila ng kanyang ex. Marami akong nalaman tungkol sa kanilang dalawa. Base sa mga nakwento ni Hana sa akin.
Nainggit ako. Aminado ako doon, mga maganda. Paano ba naman kasi? Binuhos ni Hana ang lahat niya para doon sa ex niya. Naintindihan ko na siya kung bakit parang may pagkakataon nagipit ito kung magbigay sa akin. Kahit sino naman siguro, kapag nasaktan ay magdadamot na rin dahil natuto na. Handa ako siya noon na tulungan para na rin sa akin. Para buo na ang maibigay na atensyon sa akin. Para makapag-let go na siya. At tuluyan na niyang malimutan ang nakaraan. Nang sa ganon, mas maluwag siyang makapagbibigay ng pagmamahal sa aming relasyon. 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Marami kaming pinuntahang lugar noon ni Hana. Malayong malayo sa mga lugar na gusto kong puntahan sana sa Baguio. Naisip kong, pwede ka namang balikan ang mga lugar na yon kung gusto kong puntahan kung sakali man. Ang importante sa akin noon ang pagre-release ng galit ni Hana para sa next na punta namin, wala na yung nakaraan niya. Naisip ko kasi, mas masaya ko ang next na punta namin doon, puro na lang pagbuo ng alaala na para naman sa aming dalawa. Sinabi ko sa sarili ko, nasisiguraduhin kong puro happy memories lang ang bago niyang maiimbak sa lugar na yon. Ang hindi ko makalimutang dinalaw naming lugar noon ay yung luma at maliit na kainan ng pansit gisado. Malapit lang po yun sa paradahan ng jeep. Nasa dulong kanto yon at napakaluma na ng lugar. Chinese daw ang may-ari noon at halos 40 years nang nakatayo ang negosyo na yon. Nabanggit ni Hana na ito raw ang takbuhan ng mga taga-Baguio tuwing nararamihan sila sa mga turistang dumarating. Natuwa ako na napuntahan ko ang isa sa mga lugar na dinadayo ng mga taga-Baguio mismo. Masarap ba talaga yung gisado rito? Oo, saka mura pa. Imagine 70 pesos lang tapos punong-puno. Apaw na apaw yung plato. Anli sabaw pa. Kaya siguro tinatao talaga to. Oo, as in. Tingnan mo nga, hanggang ngayon nakatayo tayo. Anong oras kaya tayo makakaupo nito para maka-order? Basta mag-abang ka lang dyan ng tatayo o kaya naman kung sa tingin mo ipaubos na yung sabaw nila, puntahan mo na, bakuran mo na. Ganun ba sistema rito? Yun yung nakasanayan. Tingnan mo yon. Yun ang bilis ng mata niya Nakita niya agad na aalis na si kuya. Kung ganito naman pala kalakas tong kainan na to, bakit di na lang sila kumuha ng mas malaki na pwesto? Masyadong maliit to Sayang naman, pwede pa sana nila mapalaki yung kita nila. Nakausap namin yung apo ng may-ari nito. Okay na raw yung lola nila na ganito lang kaliit yung pwesto. Saka mas nakakagalaw daw yung lola niya at mga empleyado dun sa nakasanayan nila. Yun daw yung sekreto kung bakit sila umasenso. Pero mas aasenso sila sa mas malawak na lugar, di ba? Mas makakagalaw sila at mas marami ang magiging customers nila. Siyempre pagkain to Walang tiyaga ang mga taong gutom na maghintay. Aalis yan at hahanap ng iba, sigurado. Hindi sila takot. Saka lahat ng mga kumakain dito, sinasadya talaga to kaya may hakot silang pasensya para maghintay. Kung yung napadaan lang para kumain, yun yung aalis agad pag di nakakuha ng uupuan. Para kasi nga labo ng business strategy nila. Uy, wag ka. Marami nang napatumbatong kainan dito, no? Sa bagay. Ay, ang tagal na nung last na kain ko rito.
Bago kami gumraduate nun ni Stanley. Madalas ba kayo rito? Oo, nung nagsisimula yung relasyon namin. Madalas kasi wala kaming budget. Nauubos sa projects at ibang bayarin sa klase. Ito lang yung kaya na mabubusog kami ng buong araw. Teka, pang buong araw nyo na yung gisado rito? Oo naman. Bago kami pumasok sa klase noon, diretso kami rito. Halos araw-araw. Siya nga yung nag-introduce sa akin dito eh. Bilang siya naman yung taga Baguio talaga. Hindi kayo nagsawa na kumain dito? Hindi naman. Masyado kaming mag-ana kumain noon kaya di kami nakakaramdam ng umay basta magkasama kami. Pero pag ibang tao nakakasabay ko rito noon, nananawa ako agad. Ah, kasi in love kayo nun. Siguro. Tapos bago kami gumraduate noon, di na kami pupunta rito para kumain. Bakit naman? Busy na sa paghahabol ng diploma? Nagkaroon na kasi siya noon ng trabaho, part-time lang naman. Ah, naging busy siya sa work. Hindi rin. Eh ano? Dahil dun sa boss niyang galante, nakakakain siya dun sa mga mamahaling resto. Nakakapag-buffet sa mga hotel. Basta marami siyang nakain na masarap kesa dito sa gisado. Tumaas na yung taste, ganon. Oo, parang ganun na nga. Naintindihan ko naman siya. Siyempre nakatikim ka na ng mas masarap, kaya yun na yung hanap. Eh bakit ikaw, simula nun, di ka na rin kumain dito? Eh wala na yung kasabay ko eh. Sanay ako nakasama ko siya. Di naman talaga ako mahilig sa gisado pero kasi gusto niya eh. Gustong gusto niya nun kaya ginusto ko na rin. Nasanay yung dila ako sa lasa ng gisado hanggang sa isang araw. Hinahanap-hanap ko na. Oh, saan na kayo kumakain nun? Bihira na kami kumain na magkasama nun. Busy na kasi siya sa work tapos pumapasok pa siya sa school nun. Ganun din ako. Ayun, nasanay kaming kumain ng magkahiwalay. Doon na ba nag-start yung pagkasira ng relasyon niyo? Pwede. Oh, bakit parang di ka pa sure? Marami akong di sigurado habang magkarelasyon kami. Ikwento mo na habang... Ay, ayun, nabakante na yung dalawang upuan. Dali, tara. Di na ituloy ni Hana yung kwento niya tungkol sa pagkalabo ng relasyon nila ni Stanley. Di ko na lang din inungkat dahil good mood siya nung nakaupo na kami para kumain. Natuwa naman ako na yung isa sa mga lugar na iniiwasan niya at hindi niya mapuntahan, muli niyang naupuan. Kasama ako. Nasilayan ko yung ngiti niya at mukhang na-let go na niya kahit papaano yung galit sa ex niya. Di na nga kami pababa ng kinainon kasi kailangan na naming tumayo agad dahil may nakaabang na sa pwesto namin. Naglakad-lakad na lang kami hanggang sa maisip niyang pumunta sa Pink Sisters Convent. Di sana kami nun pupunta sa Pink Sisters dahil sabi niya may pamahiin daw na bawal pumunta ron ang magkarelasyon dahil siguradong magkakahiwalay. Natawa na lang ako dahil masyado siyang nagpapaniwala sa mga ganon. Nahirapan akong kumbinsihin siya na pumunta roon. Pero napapayag ko pa rin naman. Gusto ko rin kasing makita noon yung Pink Sisters ng Baguio. Kaya nung nahila ko na siya para pumunta roon, natuwa ako. Pero napansin ko pa rin na alanganin siya ng mga oras na yon. Ka pa na kasi mangod dyan. Eh kasi ang pilit mo eh. Masyado ka naman kasi nagpapaniwala sa mga pamahiin eh. Kasi nga totoo. Marami nang magkarelasyon ang naghiwalay mula nung pumunta sila rito. Nagkataon lang yun. Paano nagkataon? Eh ginawan pa nga to ng articles online eh. Sus, gusto lang kumita ng mga yun. Ah basta totoo yun. Naniniwala ako ron. Kaya nga kami naghiwalay ni Stanley, di ba? Naghiwalay kayo dahil may mga problema kayo sa relasyon nyo. Huwag niyong idamay tong kumbento. Alam mo, parehas kayong dalawa. Ayaw maniwala na may sumpa ang pagdalaw na magkarelasyon dito. Eh bakit ka kasi pumayag na pumunta kayo rito? Kasi sabi niya nung una magsi-CR lang daw siya. Eh libre naman kasi nun yung CR dito.
Tapos biglang hinila na niya ako papasok dun sa loob nitong Pink Sisters. Wala na ako nagawa. Di ko siya maaway nun kasi nasa loob na kami. Nakakahiya sa mga tao. O tapos ano na nangyari habang nasa loob kayo? Nagsumpaan kami na walang pamahiin ang makakapaghiwalay sa amin. Na kahit anong mangyari, magiging matibay kami. Pero nagkahiwalay kayo. Oo, naghiwalay din kami. At sinisisi mo tong kumbento dahil doon. Naghanap lang ako na mapagbubuntunan ng sisi ko kasi litong-lito ko nung time na nagkahiwalay kami. Kasi maayos naman kami dapat eh. Ang dami ng pinagdaanan namin tapos bigla siyang bibitaw. Baka talagang di lang kayo tinakda. Sana nga tinakda na lang kaming di magkita o magkakilala para di ako nasaktan ng ganon. Ang importante, nakalimutan mo na siya. Pero yung ginawa niya, hindi. Di naman na talaga mawawala yun eh. Parte na siya ng alaala mo. Pero hindi ibig sabihin nun may stuck ka na ron. Gets mo? Di ko lang talaga kasi maintindihan kung bakit tinapos niya kung anong meron sa amin. After pa niya mangako rito na walang iwanan, na kami lang. Tapos wala pang 3 buwan, hiniwalayan na niya ako. Asan dun yung mga pinangako niya, di ba? Alam mo naman na may mga pangakong napapako. Pero sana yung pinangako niyang yun sa kumbentong to, tinupad niya. Ay, gusto mo pa rin bang tuparin niya yung pangako niyang yun sa'yo? Ay, tara na nga. Uy, ayaw ng mga madre na nakasimangot dito sa kumbento. Kasi di na nga ako komportable dito. Natatakot na nga ako magdala ng karelasyon dito kasi nga baka totoo yung sumpa. Di natin kailangan maniwala sa pamahiin o sumpa. Kailangan lang natin maniwala sa atin. Maniwala tayo na matibay ang relasyon natin. Ay nako, kung alam mo lang. Hana, naniniwala ako sa kung ano ang meron tayo. Kung makakatulong sa'yo, handa rin akong sumumpa sa'yo rito. Patutunayan ko sa'yong di totoo yung mga pamahiin na yan. Pag tayo talaga. Hana, mahal kita. Pangako ko na gagawin ko ang lahat ng alam kong magpapasaya sa'yo. Kahit pa ang ibig sabihin nun, masasaktan lang ako sa dulo. Huwag kang ganyan. Pangako ko sa'yo, di ako mapapagod na piliin ka. Okay na ako dyan sa huling pangako mo. Piliin mo ako lagi ha. Oo, pipiliin kita. Anumang oras. Nagawa kong turuan muli si Hana na mahalin ang lugar na yun na matagal niyang sinisisi dahil sa pagtatapos nila ng ex niya. Nakangiti na itong lumabas ng Pink Sisters habang hawak ang kamay ko. Kahit papaano gumaan ang pakiramdam ko kasi unti-unti ko nang nakikita noon na nababawasan na ang galit sa kanyang puso. Hiling ko na nga lang noon na sana ma-unload pa niya lahat ng mga tanong sa puso niya tungkol sa nakaraan nila ni Stanley. Gusto ko lang din talaga noon na maging malinis ang pagsisimula niya kasama ako. Marami pa kaming ibang napuntahang lugar at bawat lugar na yon, meron siyang kwento tungkol sa kanila ng ex niya. Sa totoo lang, nasaktan ako noon habang inaalala niya ang masasayang nakaraan nila ng ex niya. Pero pilit ko na lang yung itinatago. Ayokong maging makasarili noon. Gusto ko siyang matulungang makapag-release ng galit sa kanyang nakaraan. Alam kong malapit-lapit na siya. Malapit-lapit na po Mama Ganda. At excited na akong makita ang dulo ng prosesong ito. Dahil para sa kanya Mama Ganda. Handa po akong dumaan sa ganitong proseso. Malimutan lang niya ang taong nanakit sa kanya sa nakaraan. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Nagawa kong turuan muli si Hana na mahalin ang lugar na dati natatakot siyang bisitahin. Sa huling gabi namin sa Baguio, nagpunta kami sa isang coffee shop na paborito noon ni Hana. Madaling araw pa naman ang biyahe namin kaya nagbabad na lang kami roon. Napuntahan na namin lahat ng dapat puntahan.
Kaya ang oras na yon ang ginamit namin para magpahinga at magmuni-muni. Napakasarap ng kape na in-order namin sa lugar na yon. Doon pa lang, alam kong lagi na itong laman ng coffee shop na iyon. Kumuha rin siya ng 2 siopaw na bola-bola na perfect daw para sa aming kape. Wala nun masyadong tao at madalas, yung mga pumapasok noon ay para lang mag-take out ng sikat nilang siopaw at bumili ng weekly local newspaper. Wala akong nakitang kaedad namin noon. Puro may edad ang nakatambay sa coffee shop na yon. Tinanong ko siya kung bakit yon ang naging tambayan niya, gayong marami namang pwedeng puntahan ang mga kaedaran niya. Napangiti lang ito at napailing sa aking katanungan nung oras na yon. Oh, ba't ka natawa? Porke sobrang bata ako noon, wala na akong karapatang tumambay sa ganitong coffee shop. Eh bakit nga ito ang napili mo? Kasi komportabling marinig yung tawanan ng matatanda. Ang sarap pakinggan ng tawa nila. Sa tawa nila, rinig ko na kontento sila. Yun lang? Parang meron pang iba. Kailangan ko pa ba ng ibang dahilan? Nagtatanong lang. Baka may idadagdag ka pa sa kwento mo eh. Yun lang naman. Masaya ako napapaligiran nun ng matatanda kasi pakiramdam ko nun parang nasa tamang direksyon ako. Ang weird, basta ganon. Alam mo ang isa pang weird? Hindi mo dinala dito si Stanley. Ayaw din naman kasi niya. Nung na-discover ko tong coffee shop na to, sinabi ko kagad sa kanya. Oh, bakit daw ayaw niya? Di naman daw kasi siya nagkakape. Saka ayaw niya yung tumatambay talaga. Pakiramdam niya nauubos yung oras niya sa wala. Parang siya yung tipo ng tao na ayaw mag-relax ah. Masyado niyang dinibdib talaga yung kasabihan na time is gold eh. Yun nga, di ko naman siya pinilit na samahan ako rito. Actually okay nga rin eh, at least may sarili kong lugar na pinupuntahan para mag-alone time. Ay, gets ko yung alone time na yan. Pag napapagod na ako sa mundo, nandito ako. Nagkakape, nagsusiopaw, nakikinig sa tawanan. Ang swerte ko pala na ako hindi dinala mo rito sa secret place mo. Pwede tayong pumalik. Stanley? Hana? Hi. Hi. Bakit? Anong... hi. Magkakape lang sana ako saglit. Nagkakape ka na? Sinubukan ko dati. Nung... Alam mo na. Bumalik ako rito. Sa coffee shop? Sa Baguio. Pero uwi na rin ako. Kami. Kayo? Stanley? Luke? Stanley? Hi. Boyfriend ako ni Hana. Ah, hi. Sana na-enjoy niyo ang Baguio. Oo, enjoy naman. Babalik kami ulit. Nabitin eh. Babalik kami. Kung sakaling babalik kayo, pwede ko kayong ipasyal dito. Marami na kasing bago nagbukas na pasyalan. Naku, wag na. Nakakahiya naman, baka busy ka na naman. Marunong na ako magbigay ng oras. Nakakatuwa naman kung ganon. Aalis na rin kami eh. Baka malate kami sa biyahe. Di na ba pwedeng masabayan ko kayo magkape? Mukhang may natira pa naman sa mga tasa nyo. Ay, hindi na. Nakarami na kami. Tara na, Luke. Nakaramdam po ako ng tensyon sa pagitan ni Hana at Stanley. Napaaga ang pagpunta namin sa terminal dahil sa biglaang pag-alis namin ni Hana sa coffee shop na yon. Ang usapan pa naman namin bago dumating nun si Stanley ay magsistay muna kami hanggang 2:00 ng hating gabi. Bago kami pupunta sa terminal. Di ko na lang yun sinabi kay Hana dahil napansin ko na natutuliro na ang itsura niya habang naghahanap kami ng masasakyan papuntang terminal. Nung nakasakay na nga kami, di na ito umiimik
at ramdam kong dahil yun sa biglaang pagkikita nila ni Stanley. Nung nakarating na kami sa terminal, nauna siyang naupo hanggang bumili na po ako ng maiinom namin sa loob ng bus habang naghihintay. Di ko siya kayang kausapin noon dahil pakiramdam ko matatakot ako sa magiging mga sagot niya sa aking mga katanungan. Nung nakabalik ako, nakatulala ito. Inabot ko sa kanya ang tubig pero di nito napansin yon. Hinawakan ko ang balikat niya at tiningnan siya. Namula ang mga pisngi niya at tumingin sa kanyang paanan. Nilapitan ko siya at naupo sa tabi niya. Sinubukan niyang itago ang tensyon na hanggang nung mga oras na yon ay nasa katawan pa rin niya. Habang ako ay sinubukan ko namang itanong ang mga gumugulo sa kanyang isipan. Kahit dito sa loob ng terminal, sobrang lamig pa rin, no? Masasanay ka rin sa next na balik mo. Kailan kaya tayo makakabalik? Depende sa'yo. So, yun pala si Stanley, no? Ha? Iba yung na-imagine kong itsura niya base sa mga kwento mo sa akin. Naisip ko nga mukha siyang engkantong nakadrugs eh. Nanibago rin ako sa itsura niya. Nag-mature. Mas bumagay. May dapat ba tayong pag-usapan? Ha? Napaaga kasi yung dating natin dito sa terminal. Baka lang gusto mong pag-usapan kung bakit ka ganyan ngayon. Anong ganyan ka ngayon? Wala namang iba. Hana. Ay, sorry. Nagulat lang din ako nung nakita ko siya. Sa lahat pa kasi ng lugar, bakit dun pa sa akala kong di niya pupuntahan kahit kailan? Nagbabago naman kasi ang tao. Nababago rin ang nakasanayan. Kahit na. Hindi ganun yun. Apektado ka pa rin ba sa kanya? Bakit naman ako maapektuhan? Halata kasi. Ay nako, naka-move on na ako sa kanya no. Moved on na. Pero bakit parang iba naman yung nakikita ko sa'yo? Nainis lang siguro ako talaga. Bakit ka naiinis? Hindi ko alam, basta. Galit ka pa rin ba sa kanya? Oo, sa kanya. At sa ginawa niya. Oh, akala ko ba nakalimot na yung puso mo pagdating dun sa ginawa niya? Tsaka akala ko ba nakatulong yung pagpunta natin sa mga lugar na pinuntahan nyo nung kayo pang dalawa? Nakatulong yun, oo. Pero yung makita siya mismo, parang hindi. Parang bumalik lang lahat nung galit. Bumalik yung nangyari ron sa Mines View Park nung hiniwalayan niya ako. Hindi mo pa siguro natatanggap na nahiwalay na kayo. Hindi ko matanggap na hiniwalayan niya ako at di man lang niya binigay sa akin yung dahilan kung bakit. Closure. Closure ang kailangan mo. Nung iniwan niya ako, yun na yung closure ko. Okay na yun. Ay, mukhang ako lang ang babalik ng Manila. Ha? Kailangan nyo mag-usap na dalawa. Wala kang closure kaya galit ka pa. Ano pa bang dapat pag-usapan? Iniwan niya ako noon. Yun na yun. Ngayon sa tingin ko, hindi dapat yung mga lugar na pinuntahan nyo yung binisita natin eh. Kundi yung feelings mo para sa kanya. Hindi ko na siya mahal. Kung meron man akong nararamdaman para sa kanya, galit na lang. Kaya ka nagagalit kasi walang naging sagot sa mga tanong mo noon kung bakit bigla ka na lang niyang iniwan. Wala akong alam sa totoong dahilan kung bakit kayo naghiwalay kasi ayaw mo namang magkwento at naiintindihan ko yun. Ayoko na siyang makausap kahit kailan. Senyales yan na kailangan mo siyang makausap kasi may issue ka pa talaga. Bakit ba mas magaling ka pa kaysa sa akin? Kasi nararamdaman ko kung ano yung nararamdaman mo mismo. Mahal kita, Hana. Kaya ako siguro nararamdaman dahil konektado ako sa'yo. Ganun. Hindi ko lang talaga maintindihan yung pakiramdam ko kanina. Siguro kasi nabigla ako na makita siya uli. Doon pa sa mismong lugar kung saan sinabi niyang di siya pupunta. Sana maintindihan mo na nabigla ako. May part ba sa puso mo na natuwa nung
Nung nakita mo siyang pumunta dun sa lugar na paborito mo? Wala! Hindi ko alam. Ganito na lang. Ako lang ang sasakay ng bus mamaya. Hintayin mo ako makasampa. Tsaka ka umalis tapos puntahan mo na siya. Luke, Ginagawa ko to para makamove forward ka na. Tayo. Alam ko na alam mo sa puso mo na kailangan mo tong gawin. Kaya sige na. Magiging okay ang lahat pagkatapos. sigurado ka ba? Oo. Paano ka? Itutulog ko lang naman to sa bus. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Pupuntahan ko ang ex ko. Di ba yun weird at masakit para sa'yo? Oo. Weird at masakit. Pero kung yun ang kailangan mong gawin ngayon para maging maayos tayo bukas, gawin mo na. Pero masakit yun para sa'yo. Naalala mo yung pangako ko sa'yo sa Pink Sisters? Gagawin ko ang lahat ng alam kong magpapasaya sa'yo. Kahit pa ang ibig sabihin nun, masasaktan ako sa dulo. Luke, Pumunta ka na sa kanya. Pag-usapan niyo ang dapat niyong pag-usapan. Tsaka ka bumalik sa akin. Di naman ako mawawala. Luke naman eh. Mahal kita. Pipiliin kita. Sana pagbalik mo, may mga sagot ka na. Umalis din agad noon si Hana at nagmadaling sumakay ng taxi. Aminado akong natakot ako nang umalis ito. Pero gusto ko na, sa pag-alis niya, magiging magaan na ang lahat para sa kanya. Mahirap din kasi para sa akin, Mama Ganda. Pinilit kong itulog ang nararamdaman kong takot at sakit habang nasa bus. Nung magliwanag na at nakarating na ako sa Metro Manila, wala pa ring paramdam si Hana sa akin. Kinabahan man ako pero umaasa pa rin ako na sa dulo, ako ang pipiliin niya. Di nga lang yun nangyari dahil kinabukasan nakatanggap na ako ng mensahe sa kanya at sinabi nitong salamat. Salamat dahil hinayaan ko siyang makausap si Stanley. Salamat dahil naliwanagan na siya kung bakit galit pa rin siya dahil sa pinakadulo ng puso niya. Alam niyang may hawak pa rin. Ang may hawak pa rin ng kanyang puso ay si Stanley. Pinili niya ang ex niya, Mama Ganda. Pinili nitong tapusin ang relasyon namin para ituloy ang naudlot nila relasyon ni Stanley. 4 na taon na ang nakaraan mula nung pinili ni Hana si Stanley at aminado ako na di ko pa rin siya napapatawa dahil nasaktan ako at iba ang inaasahan ko. Di ko na siya muling nakausap pa mula nung nagsabi ito na si Stanley ang pinili niya. Tuwing babalikan ko ang parte ng buhay kong ito, nakasama siya, naniniki po ang dibdib ko dahil aminado akong may galit pa rin. Sa pagkakataong ito, ako naman yung hindi nabigyan ng closure at ako naman itong hindi makausad. Wala na akong naging balita sa kanilang dalawa. Kung nagkatuluyan ba sila o napunta rin ba sila sa iba. Masyadong masakit ang nangyaring ito sa akin na kahit mismong Baguio ay sinumpa kong hindi ko nadadalawin pa. Dati naman tuwing galit ako sa tao, di ko dinadamay ang mga lugar na minsang pinupuntahan namin. Ginagamit ko pa nga mga lugar na yon para makamove on sa ginawa nilang masakit sa akin. Nag-iba ang lahat mula nang pinili ni Hana si Stanley. Minsan kong pinangarap puntahan ng Baguio. Pero ngayon, parang gusto ko na siyang burahin sa listahan ko. Maraming salamat po sa pagbasa nyo sa aking sulat. Masakit. Pero tulad ko, sana may natutunan rin po ang ating mga kabarangay. Ako po ang inyong kabarangay at ka-forever. Luke. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela.
Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!